Praise the Lord. So, it's 2026, first Sunday, first month of 2026. And our theme for the whole year is moving toward our calling. And we know the JA1 calling is the prophetic move. Amen? So we are the apostolic move. So who wants to join me in fulfilling God's call? Amen. Tanong mo yung katabi mo, excited ka ba? So our today's topic is moving forward. So come on mga kapatid, dapat dire-diretso lang tayo kay Lord. Amen? Amen po ba? So let's open our Bible in the book of Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Pastor, ang ganda ng sound natin. Parang walang matutulog ngayong hapon. Praise God. Philippians 3, 13 to 14. All together, basahin po natin sabay-sabay, lahat ng marunong bumasa. To those who knows how to read it with me. 1, 2, ready, go. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold to it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Let the Lord bless His word. Dalawa lang po pag-uusapan natin ngayon. So, feeling ko mabilis tayo. Feel ko lang. So, praise the Lord. So, the first thing is what's written in verse 13. No? As Paul says to the Philippians, he said in verse 13, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So the first thing that we need to do this year 2026, number one, forget the past. So forgetting what is behind. Lahat ng nakaraan, kalimutan mo na. Lahat ng pangit, kalimutan mo na. Lahat ng pangit, wag mo nang balikan. Sabihan mo yung katabi mo, buti na lang maganda ka. Sa kabila, sabihin mo, buti na lang guwapo ka. So, walang magkakalimutan. Amen? Walang magkakalimutan dito. Amen po ba? Do you still understand me? Those? Okay. If not, then mag-senyas lang kayo. Okay. O, di Englishin nyo yung sinabi ko. So, this year 2026, no, we need to forget all our experiences, whether it's good or bad. Oh, Pastor, even the good thing. If it is a good thing, then bring what you've learned from it. Huwag mo nang bitbitin pag di ka makaget over. Bakit? Maybe you have your new cell phone. Ano bang latest cell phone? 16? 17? 18? Wow, sobra na yun ha. Parang ang layo ko na, no? Okay, so you have your new iPhone. So you're holding it the whole day. You can't do anything. Bakit? Wow, look at the cell phone ko. And as you hold it, you forgot to pray. You forget your devotion. No? Bakit? Laging cellphone. It's a blessing. But please, let your blessing be a real blessing to you. Let it not hinder you in serving the Lord. Amen? Maybe you have your new house. You're so excited with it. Wow! Thank God for the blessing. But you're focused on your house. I need to work and work and work and work. Why? Pastor, kailangan ng pambayad sa mortgage.
God will not give you a blessing that will hinder you in serving Him. Amen? So, maybe, wow, ang ganda ng blessing mo. You forgot again your devotion. Bakit? Early in the morning, you need to work. Then you need to work even late at night. So sometimes you miss to go to church. You miss your devotion. You miss your A group. Pastor, I'm so busy. Or maybe you're going to say to your life group leader, I'm so busy. So if it is a blessing, it will not hinder you in serving Him. Amen? You have your new car. Wow, wala ka nang ginawa kundi kuskusin ang kintab. Umaga't gabi, nakatingin ka sa sasakyan mo. Kung bago na yung sasakyan mo, ayaw mong magpasakay. Bakit? Magagasgas. Magkakadumi. Nung luma sasakyan mo, hatid sundo ka pa ng kapatiran. Pero nagpasundo sa'yo, ay, hindi ako pwede kasi ganito. If it is a blessing from the Lord, be thankful to Him. Amen? Sinong maraming blessing last 2025? Taas ang kamay. Wow! Ang dami. Ang dami nating blessing. Amen? I know God pour out His blessing last 2025. And it's a good thing. We need to be thankful to God. Amen? Dapat po maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. We need to appreciate Him. We need to be thankful to Him. Amen? Of all those blessings that we receive from Him, be thankful. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo kung thankful yan. O karami-raming blessing, nakasimangot pa din. Hindi, pastor, ganito na talaga ang mukha ko. Okay. So, but what if we experience negative things? Ang dami naming negative things na experience last 2025. So, if you experience negative things, forget it. God is planning something good. He is planning something better. Sabihin mo yung katabi mo, may mas maganda pang mangyayari sa'yo. If you watch our JA 127th anniversary, Bishop said, do not define your future based on your past. Sabi ni Bishop, do not define your future based on your past. Yung nakaraan, it's done. It's finished. It has nothing to do with your future. Wala nang magagawa yung nakaraan mo sa future mo. Tapos na yon. Sabihan mo yung katabi mo, tapusin mo na. Kalimutan mo na. Sinong naniniwala may magandang future siya? Turo mo nga yung hintuturo mo sa sarili mo at sabihin mo sa sarili mo, my future ako. 3 beses, sunod-sunod, sabihin mo, my future ako. My future ako. Last time, my future ako. Amen? Yung naniniwalang may magandang future siya, palakpakan mo si Lord. Forget the past. Let's see what happened with the Israelites in the book of Exodus, chapter 14, verses 5 up to 15. Exodus 14, 5 to 15. Praise the Lord. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, what have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. So he had his chariot made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots,
along with all the other chariots of Egypt, with officers, with officers over all of them. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pihahiroth, opposite Baal-zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Why was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." In verse 15, then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." So look at this story. The Israelites cannot forget their past. God was able to deliver them from slavery, right? During the time Moses talked to Pharaoh so that all the Israelites may be freed from their slavery. But when they are on their way, we know here comes the Pharaoh with the 600 chariots. They're chasing the Israelites during the time. And here comes the Israelites. They are complaining. They're saying, "Moses, wala na bang libingan doon sa Egypt? Kaya dinala mo kami sa wilderness para dito kami mamatay?" Then they said to Moses, "Mas mabuti pang ibalik mo kami sa Egypt. Mas mabuti pang maging slave kami." Sino dito gusto maging slave? Wala. The purpose of God is for them to be delivered, to set them free from slavery. Right? But look at their mind. These Israelites keep on complaining, "Sana namatay na lang kami doon sa, ibalik mo na lang kami doon sa Egypt kaysa mamatay kami dito." But that's not God's purpose. His purpose is for these people to be saved. Amen? God's purpose is to save them, to deliver them, and to give them lives, to save them. If you're there and you have seen the Egyptians chasing you, sinong pag naglalaro tapos habulan, natatakot ka or kinakabahan ka? Sige, taas nga kamay. Di ba? I don't know if the kids here still experiencing chasing one another. Pero yung mga edad namin siguro, we experience, anong tawag doon? Hide and seek or, di ba? Pag nagtatakbuhan kayo, hinahabol ka. Kinakabahan ka, baka abutan ako. Right? Laro lang yun. Remember? But these Israelites was chastened by the Egyptians. They were really afraid. And actually, maybe if you are on that scenario, you will feel the same thing. Right? You will feel the same thing. Because these Israelites were running out of these Egyptians.
And then they are facing the Red Sea. Saan sila tatakbo? At anong sabi ng Lord? In verse 13, anong sabi ng Lord? Do not be, ang sabi ni Moses, do not be afraid. Stand firm. You will see the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you. Sabi niya, be still. Be still. Sabihan mo yung katabi mo, kalma ka lang. May gagawin si Lord. In whatever circumstances we are right now, kalma ka lang. Hello? Kalma ka lang. God is in control. Let me just share yung testimony, Sister Ine. It is the first time, last Thursday, kailan tayo nag-resume ng prayer? Friday. Kami po i-rest ng Wednesday and Thursday. 31 and 1. So we resume last Friday. Dahil 2 araw kaming walang prayer. Sabi ko, family day muna, wala muna tayong prayer. That's the first time I saw her crying na as in umiiyak talaga. She was diagnosed with colon cancer. Actually, alam na po namin yan sister. Sabi ko, nung nandito pa lang siya, huwag mo nang banggitin. Wala na mo nang makakaalam. Para at least hindi sila matakot. Kasi everyday, pag nagpa-pray kami, may nararamdaman ka ba? Wala naman. Hindi ko naman talaga siya sinasabing merong sakit or whatsoever. But most of the time, tatanungin siya, kumusta ka? Anong ginawa? Ay, naku, Pastora, naglinis ako, nagluto ako, nanahi ako. Kaya ako'y pagod, natulog. Minsan late mag-join ng prayer. Kasi nga, napagod. So, nakatulog. But for her, unknowingly, we already know na nakitaan na siya ng maraming bukol sa lungs. Sabi nung doktor dito, merong pinanggagalingan yung bukol na yan, hindi yung sa lungs niya. And then, yun nga, they found out na meron siyang bukol sa, pagdating sa Pilipinas, buti lang mali ang interpretation niya. Ay, malignant lang naman pala ang aking bukol, sabi niyang gano'n. So, reverse, ang tawag na, parang baliktad yung kanyang pagkaintindi. So, sabi ko, huwag mo na ipaalam, basta at least yun lang ang alam niya. And the first time na nagkaroon siya ng ganong klaseng pain, sabi niya, Pastora, talagang 1 oras daw, ang sakit-sakit ng tiyan niya. Ang prayer niya ganito, Lord, kung kukunin mo na ako, ay kunin mo na ako. Huwag ko nang ma-experience yung grabing pain sa katawan ko. Pero kung hindi mo pa ako kukunin, Lord, pagalingin mo ako. Uminom daw po siya ng gamot. Nakatulog siya nung gabi, nagising siya nung kinabukasan. Pastora, wala na akong sakit. Okay na ako. Sabi ko nga sa Lord, Lord, at least few days na lang before her operation, nung maramdaman niya talaga yung pain. And actually, I really don't know. And her prayer is, yung panalangin niya, Lord, kung panahon ko na, oras ko na, Lord, kunin mo na ako. Sabi ko kasi kay Sister Vanchi, pag nakausap niyo nanay niyo, please, huwag kayong magpapakita na, may sakit kayo. Huwag niyo papakitang naaawa kayo or naiiyak kayo. Kasi mas lalo siyang madidepress. Ang papakita niyo, kayang-kaya mo yan. Alam mo, pag nagdasal yun, ay napakaraming nananalangin sa akin. No? Every time na magpe-pray kami, you will never saw her that she's crying because she was in pain or she's sick.
Ang lagi niyang sinasabi, alam kong maraming nananalangin sa amin. Babalik pa kami sa Canada. Amen? Whatever the plan and the purpose of God, let His will be done. Pero napakasarap makita mo yung taong may sakit, yung taong in pain. She's going to testify na, kayang-kaya ni Lord yan. Maraming nananalangin sa akin. And the only reason she cried out is because that kind of pain that she experienced that night. Gusto ko na umiyak eh. Pero pinipigilan ko. Sabi ko, kayang-kaya mo yan. Maraming kayang gawing himala ang Diyos. Hello? If there are negative things na nangyayari sa buhay natin, kalma ka lang. Sabi ng Lord, be still. He is the God who can save us. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Ito pa, isa pa. Almost 10 days na kami hindi nakabisita sa hospital kay Kuya Luke. The last time na napunta ako nung naoperahan si Cadmil, last December 23. Sabi ko, Kuya Luke, saglit lang ako kasi yung anak ko naoperahan ka ganyan. So, sabi niya, Pastora, talagang pagalingin lang ako ni Lord, pero alam ko magaling na ako. Sabi niya, paglabas ko, magte-testify ako. Sabi niya, at kahit sinong makita ko, isi-share ko na si Jesus. Talagang laglag po ang luha ko when he said that word, sabi niya, isi-share ko na si Jesus. You know what God did? Actually, hindi ko naman nakakausap ang oncologist. It is only last Friday when he talked to the oncologist. Sabi niya nga sa akin, nagte-text lang kasi wala pa yung voice box niya. Hindi pa rin siya makapagsalita. So he's texting me and he's saying, Pastora, when the doctor told me it's a stage 4 cancer, they're going to do nothing except the operation kasi andun na yung pain. Tanggalin lang yung bukol. There will be no chemotherapy. There will be no radiation. Para bang, we just need to wait. Actually, one Sunday na nandun po ako, inabutan ko yung doktor. At sabi ng doktor, it's a good thing kasi ang taas din ng sugar niya. Talagang tuwa yung doktor kasi ang bilis ng healing. Binutas po yung kanyang dito, tinanggal yung larynx niya. Kaya lifetime na yung kanyang, kaya ko to. Ang tawag doon? Basta, yun. So dito na po siya humihinga. And that will be lifetime. Sabi ng doktor, you're healing fast. Kasi he's not expecting na gano'n ang mangyayari. Kasi nga, diabetic siya. Alam mo yung mga diabetic, di ba, pag may sugat, ang bagal ng healing. Pero yung po sabi ng doktor, ang bilis ng healing ng kanyang sugat dito sa kanyang throat. Sabi ko, Lord, it's really your miracle. Talagang himala mo lang yung makita mo yung taong, kung maalala nyo, I'm sharing his life beforehand. Yung binibiro ko siya, hindi pa siya uma-attend dito. Mr. M, para kang mesa pusa, siya mabuhay mo. No, sa dami na ng sakit, actually second cancer niya na po ito. And I'm really waiting for that. Nung nasabay ako and I'm praying for him, sabi ko, Lord, I'm waiting for the time that he's going to testify. I-share niya yung ginawa mo. At itong taong ito na, sorry po, napakataray talaga nun. He's going to testify, he's going to share Jesus sa lahat ng mga tao. And I believe God is going to do something. Maraming kayang gawin ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin sa Lord. Forget the past
And the second thing is, move forward. In verse 14, in the book of Philippians, it says, I press on toward the goal to win the prize, which God has called me heavenward in Christ Jesus. Praise the Lord. Then sa verse 15, can we go back to Exodus chapter 14, verse 15? Anong sabi dito? Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. So the second thing that we're going to do this year, 2026, move forward. Amen po ba? God told the Israelites to move on. So, ikaw ba naka-move on ka na? Sabihin mo nga yung katabi mo, mag-move on ka na. Ang tagal-tagal na, nakababad ka pa dyan. Mag-move on ka na, tapos na yon, nakalipas na yon, tuldukan mo na. Mag-move on ka na. In Exodus chapter 14, verse 25, he jumped the wheels of their chariots so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. So when the Israelites were terrified, takot na sila. There are 600. Sila naglalakad lang. May hila-hila silang mga ship. Karga-karga nila yung mga gamit nila. Dala-dali nila yung mga anak nila. And here comes Pharaoh with his army. They are riding the chariots. Anong laban nila doon? That's why I told you, maybe if you're there, you will be the same with the Israelites. Maybe you are terrible. Maaring matatakot ka, nangangatog ka, Lord, sa kami pupunta. But during that time, you know what God did? Yung dagat hinati ng Diyos. Kasi wala na sila ibang pupuntahan. God make a way in the desert. Highway. Gumawa ang Lord ng highway sa gitna ng dagat. Hello? Maraming kayang gawin ang Diyos. Remember our testimony? Para lang magkabahay kami, nasunog ang ano. I don't know. Pasora, nagkataon lang yan. But it's our testimony. Yung aming rason, the reason why we have our house in Winnipeg, kaya kami nakapag-down, yung natanggap namin na benefits from the wildfire. Bakit? Wala naman kami pambili ng bahay. Magkano bang labgip ni Pastor during that time? But our God is an amazing God. Grabe ang Diyos. Marami siyang kayang gawin. It is beyond your imagination. Pastora, ibig sabihin, ganun, susunugin ng Diyos ang isang lugar para lang bigyan ka ng isang bahay. 2,500 na bahay ang nasunog para lang sa'yo. I don't know what is His reason. Si Lord lang may alam. Ang alam ko, ginawang paraan ng Lord yun para i-bless kami. I am joyful dahil may nasunog na bahay. No! Hindi po ako masaya, no? But that's God's way. Kung bakit nangyari, hindi ko alam. It is only God who knows. But it is our testimony. And that's how God moves. And maybe we're going to ask the Israelites, para lang maligtas, yung mga Israelita, they're going to experience that. These Egyptians will chase them. Hindi ba pwedeng hipuin na lang ng Lord si Pharaoh? Okay, palayain na sila. Pwede naman. Tama? Just a word from the Lord, pwedeng palambutin ng Diyos ang puso ng Pharaoh. But why God allows it? Bakit hinayaan niya pa yung mga Egyptians habulin yung mga Israelites? It's very negative in a sense. Right?
Parang, bakit pa naman pinaranas pa ni Lord? Hindi na lang kinausap ni Lord sa Pharaoh na, sige na, palayain na sila para easy peasy. Saglit lang, madali lang. But why God allows those things? Because God wants to show His miracle. Pwede pa lang sa gitna ng dagat magkaroon ng highway. Pwede pa lang sa disyerto magkaroon ng highway. Marami na po sa Dubai tsaka sa Abu Dhabi. Ngayon yun. Pero nung panahong yun, God did it. During their deliverance, when God is saving them, nagpadala ang Lord, God sent the fire. Pagkagabi. Bakit? Malamig eh. So there is fire. Hindi lamang para mainitan sila, but to be their light. God sent the clouds kapag umaga. Bakit? Ayaw nilang mangitim ang mga Israelita. Kaya para makasave ka sa sunblock mo, mag-pray ka, Lord, mainit. Hello? God can do something. Maybe you're thinking it's a nice way. There is a better way. But that is God's way. Let Him do what is His plan. Let Him do what is His purpose. What important is, maka-move on ka. Naka-experience ka ng ganito, tapos na yan. Sabihin mo yung katabi mo, mag-move on ka na. When the Israelites keep moving, during the time when the Israelites were nowhere to go, sabi ko nga, He made a highway in the desert. He turned the sea into a dry ground. So we need to keep on moving. So if the Israelites just stand, tumayo lang sila, hindi sila dumiretso, aabutan sila ng mga Egyptians, right? But the Lord told them, move on. So when they move on, the power of God, the Spirit of God, move upon their lives. Mga kapatid, pag di ka kumilos, pag di ka gumalaw, hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Pag di ka gumalaw, walang gagawin si Lord sa'yo. Sigawan mo uli ang katabi mo, mag-move on ka na. Tapos na. Amen? I remember when I'm listening to Sarah Jakes, she's the daughter of T.D. Jakes. She said these words, sometimes we rely on the fact instead of relying on the promises of God. When we're on a situation, nakatayo ka lang, minimeditate mo, bumababad ka on the fact what's happening to you. Ito ako mahina ako may sakit ako wala akong pere. So you just keep it, you just receive it. Inaangkin mo lang. Tinatanggap mo lang. Sabi ni Sarah, don't rely on the fact. Yes, I know you are sick, but our God is our healer. Yes, I know you lack something, but our God is our provider. He can give you anything. He can give you everything you need. Maybe you are broken-hearted. Broke ang bulsa mo. Broke ang wallet mo. O credit card mo. O kung anumang broke yan. Pero si Jesus, His body was broken on the cross. Kasi ang gusto ng Diyos, buuin ka.
lahat ng parte ng buhay mo, lahat ng parte ng katawan mo, kayang buuin ng Diyos. Huwag kang magbase sa kung ano lang nangyayari sa'yo. Instead, magdepende ka sa pangako ng Diyos. Just depend. Just rely on the promises of God. If God said He is going to supply all of your need, then God is going to supply all your need. It is all, not some, not few. The promise of God, He's going to supply all your need. Iyak ako sabi ni Ate Ine. Kung talagang time ko na, kasi nung nandito pa yun, ay pastora, talagang kami babalik. Ay kami magbabakasyon lang sa Pilipinas. Pero sabihin niya, pastora, kung ito na talaga yung plano ng Lord sa akin, at kukunin na ako ni Lord, ay, alam mo yun, it's very easy for her. Pero sabi niya, syempre nananalangin pa naman siya, makabalik pa rin siya sa Canada. Amen. So Ate Ine, if you're listening, babalik ka pa sa Canada. Amen. Si Steve Maraboli, binanggit niya to. Letting go means to come to realization that some people are part of your history, but not a part of your destiny. Sometimes, may mga tao, may mga pangyayari sa buhay mo. They're just part of the history. Maaaring tapos na, no? Yung part nila sa buhay natin. But it doesn't, sabi dito, but they are not part of your destiny. No. I know, alam na natin yung destination ng buhay natin. There is victory waiting for us. When I read this quotation, nakagawa din akong quotation ko. Sabi ni Wesa Abad, letting go of the past means coming to the realization. Chinek mo ba to? Siya. Mamamaya mali English ko, no? Letting. Hindi, pinapacheck niya sa akin, Pastora, hindi ko maintindihan tong Tagalog mo. Tama ba ito? Tama yan. Magtanong ka sa Batanggenyo, mamaya babasahin ko. Maintindihan yon. Letting go of the past means coming to the realization that some issues in life are part of your life story and lead you to victory. Some issues ng buhay natin, parte yan ng kwento ng buhay mo. Parte yan ng istorya ng buhay mo. At ang kwento na yan, magdadala sa'yo sa katagumpayan. Malungkot man yan, masaya man yan, bumagsak ka, nagtagumpay ka, pinagpala ka, nagkasakit ka, it will lead you to victory. Bakit? Sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Because we know and we believe in our lives, kahit saan tayo pumunta, kahit anong gawin natin, kasama natin ang Diyos. Sasamahan tayo ng Lord. At kapag kakasama natin ng Panginoon, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung alam mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. We know that things happen for a purpose. Sino pong naniniwala ngayong 2026? Sabi ko nga, baka nung 2025, ang dami mong natanggap na blessing sa Lord. But this 2026, mas grabe ang tagumpay na naghihintay sa iyo. Mas grabe yung himala na gagawin ng Lord sa buhay mo. Because this year, 2026,
sa pagandang buhay mo. Yan, tinatanong ni Shasha, Pastora, tama ba yon? Ano ba yung Tagalog mo? Sa pagandang buhay mo. It means, sa paganda. Naintindihan niyo ba yun? Yung mga Batanggay niyo, taga Quezon, naintindihan yun. Yung mga taga Maynila, siguro hindi, no? Sa paganda. God is a plan, God is a purpose. And the purpose of God, the plan of God ay pagandahin ang buhay mo. Amen? Gusto ng Lord, mas lalong gumanda ang ating mga buhay. And I'm excited with 2026. Kasi naniniwala ako, ngayong 2026 lalo ng paangat ang ating mga buhay. Pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman. Palakas ng palakas. Paganda ng paganda. Pagwapo ng pagwapo. Amen? Natawa na lang tuloy sila, hindi na nag-amen. So, I'm not saying that this year 2026, there will be no trials. For sure. Kasi yan, part na ng buhay natin. But though there are challenges in life, maybe there are some sickness, there are some diseases, maybe there are some financial difficulties, failures in life. I'm not declaring this. But I'm saying if there are brokenness, we just need to believe that God is able to deliver us. God is able to save us. God is able to give us victory. Pagtatagumpayin tayo ng Diyos, whatever you experience this 2026, ang resulta ng lahat ng mararanasan mo, katagumpayan. Amen po ba? Again, from Steve Maraboli, he said, cry, forgive, learn, then move in. Let your tears water the seeds of your future happiness. Umiyak ka, magpatawad ka, bring with you what you have learned from your mistakes or what you have learned from your failures. Yung iyak mo, yung luha mo, yun ang magdidilig ng kinabukasan mo. So kung iiyak ka, umiyak ka sa Diyos. Hello? Hindi umiiyak ka sa sulo. Ay, yung boyfriend ko. Ay, yung kayamanan ko, na-scam ako. Kung iiyak ka, umiyak ka sa Diyos. Amen? Kasi sa Diyos, hindi masasayang ang bawat patak ng luha mo. If you will still remember, I always say this. Alam niyo po ba yung prayer natin as we pray? Bawat patak ng ating mga luha. Meron pong mga anghel sumasalo ng bawat luha natin. And there is a vial. Inilalagay po yung bawat luha na yun dun sa vial na yun. And I know and I believe, ito pong mga vial na ito pag pinipresent sa Lord, nagsisilbi po itong parang isang masamyong halimuyak sa ating Panginoon. And every prayer counts. Lahat ng panalangin mo, hindi nawawala ng kabuluhan. Lahat ng panalangin mo, naririnig ng Diyos. Amen po ba? We know that God is listening. Pinakikinggan ka ng Diyos. God is not done with you yet. Sabihin mo yung katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Marami pang gagawin si Lord. Sino excited? Woo! The best is yet to come. This year, 2026, the best is yet to come. Amen ba?
Claim mo nga, sabihin mo, Lord, the best is yet to come. 3 beses. Again, 1, 2, ready, go. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Sabi ko nga po, sa paganda ang buhay mo, sumunod ka lang. Wow, in English na ni Shasha. As your life gets better, just keep going. Wow. Galing mo, hindi kaya Englishin yan eh. Tanong niya, Pastora, ano ba itong, basta sa paganda buhay mo. O sige po, translate ko lang sa English. O, di ba, may translator na ako. As your life gets better, just keep going. Wow, thank you, Shasha. Because that's God's plan. That's God's purpose. Pagandahin ang buhay mo. So just keep going. Diretso lang, kapatid. Tuloy-tuloy lang, kapatid. Amen? And I'm going to, hindi ko sasabing end up kasi may kasunod pa pala. This is the last verse. No, and I'm going to get 4 things from this verse, says. And I want you to take this verse for the whole year. Sa buong taon, itong verse na to, hawakan mo. I'm going to read this in English and then read it again in Tagalog. Kasi I'm going to get the 4 things na iiwan ko in Tagalog version. Isaiah 66 verses 12 to 14 in NIV version. For this is what the Lord says, I will extend peace to her like a river, and the wealth of nations like a flooding stream. You will nurse and be carried on her arm, and dandled on her knees. O, timo, dandled, hindi ko nga alam Tagalog, hindi yun. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. When you see this, your heart will rejoice, and you will flourish like grass. The hand of the Lord will be made known to his servants, but his fury will be shown to his foes. So I want to read this in Tagalog. I actually declared this last January of 2025. Pero hindi po natin masyadong nahawakan. But this year, 2026, I want you to meditate on this and hold it. Panghawakan natin. Let's keep this promise from the Lord. In Magandang Balita, sabi dito, sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak kapag ka nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh, ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin, at siya rin ang nagpaparusa sa mga kaaway. This year, 2026, let's claim this. First thing, walang katapusang kasaganaan. This year, 2026, walang mangungutang. Sabi mo sa katabi mo, sigurado hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. Sorry, sa JA1 walang utangan. Nagbibigay lang. Amen? Pag nag-uutangan, minsan nagkakaproblema tayo eh. Kaya bawal utangan sa JA1. Bigayan, pwede. Amen? Kasi nangutang ka, hindi ka nabayaran sa mga loob mo. Tama? So walang utangan, bigayan. Una, walang katapusang kasaganaan. Anong sabi ng Lord? Sa verse 15, ikaw ay magagalak. Grabe. No, kinuha ko po sa Tagalog kasi hindi ito masyadong translated in English. Ikaw ay magagalak. Maybe you are experiencing challenges in life, but still, sabi nga ng Nehemiah chapter 8, I think verse 4, the joy of the Lord is your strength. Amen?
May problema ka, may nararanasan ka, pero yung kagalakang mula sa Diyos, nasa sayo. Lagi kang mayroong ngiting tagumpay. Amen? Ikatlo, ikaw ay lalakas. Huwag mo sabihin, masakit po ang tuhod ko. Masakit ang rayuma ko. Masakit ang gout ko. Masakit lahat ng masakit. Uutusan mo, gagaling ka. Huwag mong sabihin, 60 years old na ako. 70 years old na ako. Sabihin mo, lalakas ako. Sabay-sabay tayo. 1, 2, ready, go. Lalakas ako. Ang ikaapat, ikaw ay lulusog. Hindi tataba. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay lulusog, pero hindi ka tataba. Ouch. Ay, hindi ko po ito sinasadya. Ito yung nakasulat sa Bible. So, kung natamaan kayo, ay di, magpapayat kayo. Okay? Joke lang. I love you all. So, apat to. Let's claim it. Walang katapusang kasaganaan. Ikaw ay magagalak. Ikaw ay lalakas. Ikaw ay lulusog. Okay, tumayo po tayong lahat. Sabihan mo yung katabi mo. Umanap ka ng 3 tao. Sabihin mo, walang katapusang kasaganaan ay sasayo. Ikaw ay magagalak. Ikaw ay lalakas. Ikaw ay lulusog. Come on, 3 tao. Lapitan mo. Sabihan mo. Amen. Walang ikaw ay tatapa, ha? Ikaw ay lulusog. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord.